sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Paula. 44 years old na sa ngayon. Lumaki ako noon sa isang masayang subdivision dito sa Maynila kasama ang aking mommy at daddy. Napakasaya ng kabataan ko noon, Papa Dudut. Tipong wala kang ibang iisipin kundi kung ano ang lalaruin mo pagising sa umaga. Ang pamilya namin ay yung tipong ideal family kung tawagin ng mga kapitbahay. Tuwing linggo, tradisyon na namin ang magbanding sa mall. Pagkatapos magsimba, diretso na kami sa paborito naming kainan. Tapos ay manonood kami ng sine. Hindi pwedeng hindi ako bibilhan ni daddy ng malaking popcorn at paborito kong chocolate drink. Si daddy ang paborito kong kalaro sa bahay kahit pagod siya galing sa opisina. Hindi niya nakakalimutang maglaan ng oras para sa akin. Naalala ko pa kapag gabi na at tapos na kaming maghapunan, ituturo niya sa akin ang iba't ibang board games gaya ng Scrabble o Snakes and Ladders. Ramdam na ramdam ko noon na ako ang pinaka-importanteng tao sa buong mundo para sa aking mga magulang. Lahat ng atensyon, lahat ng pagmamahal sa akin lang nakatutok. Si mami naman bago ako matulog ay palaging nakaupo sa tabi ng kama ko. Binabasahan niya ako ng mga paborito kong storybook, yung mga kwento tungkol sa mga prinsesa at mga mahiwagang lugar. Ang buhay namin sa Maynila noon ay punong-puno ng kulay, tawanan at pangarap para sa hinaharap. Akala ko talaga ay habang buhay na kaming ganito kasaya, Papa Dudut. Akala ko'y palaging nandun si daddy para kalaro ko at si mami para basahan ako ng kwento. Pero unti-unting napansin ko ang pagbabago. Naging madalas ang pag-uwi ni daddy ng maaga mula sa trabaho. Pero hindi dahil gusto niya akong kalaro, kundi dahil sa matinding pagod na nararamdaman niya. Dati pagpasok pa lamang niya sa pinto ay bubuhatin na niya ako kaagad at iikutin sa ere. Pero naging iba na ang lahat. Madalas ay dediretso na siya sa kwarto para magpahinga kaagad. Minsan ay nakikita ko siyang nakaupo lamang sa sofa, nakapikit at parang hirap na hirap huminga. Isang hapon pag uwi ko galing sa school ay nakita ko si mami sa kusina. Nakatalikod siya sa akin pero naririnig ko ang mahinang hikbi niya. Nilapitan ko siya at nakita ko may hawak siyang ilang piraso ng papel na may logo ng isang malaking ospital. Noong makita niya ako, mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga mata at pinilit nang umiti sa akin. "O Paula, nandiyan ka na pala. Nagmerienda ka na ba?" sabi niya. Pero alam ko sa puso ko na may malaking problemang kinakaharap ang aming pamilya. Hindi na ganoon kasigla ang mga ngiti ni mami. Naging tahimik ang aming bahay sa Maynila. Nawala ang tawanan, Papa Dudut, tuwing hapunan at napalitan ang mga bangon ng nilulutong ulam ni mami ng amoy ng iba't ibang gamot na nakahilera sa lamesa. Sa halip na masayang kwentuhan ay malungkot na musika na lang ang madalas kong marinig mula sa radio ni daddy. Ramdam ko ang bigat ng paligid, yung tipong kahit bata pa ako noon, alam kong may mali. Hanggang sa dumating ang araw na pinakakinakatakutan ko. Ang tuluyang pag-alis ni daddy sa amin. Hindi ko makakalimutan ang huling sandali namin sa ospital. Hawak-hawak ko ang kanyang kamay.
Yung kamay na dati ay nagtuturo sa akin ng board games pero ngayon ay sobrang lamig at mahina na. Pinilit niyang pisilin ang kamay ko bago siya tuluyang pumikit. Doon ko naramdaman ang isang klase ng sakit na hindi kayang gamutin ng kahit na anong candy o ng laruan. Matapos ang libing, naging parang abandonadong lugar ang aming bahay dahil sa sobrang kalungkutan. Kahit malinis at maayos ay parang wala ng buhay ang bawat sulok. Si Mami halos ay hindi na lumalabas ng kwarto nila ni Daddy. Madalas ko siyang makita na nakaupo lamang sa dulo ng kama. Lagi nakatingin sa mga lumang litrato ni Daddy noong masaya pa kami sa mall. Pinilit kong maging matatag para kay Mami kahit na durog din ang puso ko. Ako ang nagdadala sa kanya ng pagkain, ako ang yumayakap sa kanya kapag naririnig ko siyang umiiyak sa hating gabi. Pero hindi lang pala emosyonal na sakit ang kinakaharap namin. Dahil sa mga naiwang bayarin sa ospital at sa mga gastusing naiwan ni Daddy, kailangan maghanap ng paraan ni Mami para kumita ng mas malaki. Isang gabi ay pinaupo niya ako sa tabi niya at kinausap tungkol sa isang napakahirap na desisyon. Paula anak, kailangan nating magsakripisyo, sabi niya habang nakahawak sa mga kamay ko. Kinausap ko ang tita mo sa Canada. May pagkakataon ako doon para makapagtrabaho at kumita ng mas malaki. Para ito sa kinabukasan mo. Para makapagtapos ka ng pag-aaral. Umiiyak ako ng napakalakas noon. Ayaw kong mawalay sa tanging magulang na natitira sa akin. Mami, huwag ka nang umalis. Dito ka na lang. Kahit wala tayong pera basta magkasama tayo. Pakiusap ko sa kanya. Pero pinaliwanag ni Mami na ito lang ang tanging paraan para hindi kami tuluyang malugmok. Sinabi niya na pansamantala lamang ito at balang araw ay magkakasama rin kaming muli. Nagsimula na kaming magayos ng mga gamit. Masakit sa loob ko na makitang ibinebenta ang ilang mga muebles sa aming bahay sa Maynila. Yung sofa kung saan kami madalas maglaro ni Daddy. Yung lamesa kung saan kami nag-i-scrabble. Bawat gamit na inilalabas ng bahay ay parang isang piraso ng ala-ala ni Daddy na nawawala rin sa amin. Papadudot matapos naming maibenta ang ilang mga gamit sa Maynila ay sumakay na kami ni Mami sa isang bus at bumiyahe ng halos 10 oras. Hindi ko akalain na ganoon pala kalayo ang probinsya ni na Daddy. Habang tumatagal ang biyahe namin ay napapansin ko na paunti ng paunti ang mga bahay na nadadaanan namin at padami ng padami ang mga malalaking puno sa gilid ng kalsada. Bilang bata na lumaki sa syudad ay hindi ako sanay sa init at alikabok na pumapasok sa bintana ng bus habang palalim kami ng palalim sa kabundukan. Nakatingin lamang ako sa labas. Yakap-yakap ang maliit kong bag at iniisip ko kung paano ba ako mabubuhay sa isang lugar na wala naman akong ibang kakilala kundi si Mami. Pagdating namin sa dulo ng kalsada ay natanaw ko ang isang matandang babae na nakatayo at naghihintay sa tapat ng isang lumang bahay. Ang bahay ay gawa sa madilim na kahoy at kawayan at parang napakaluma na nito dahil sa kapal na mga baging na gumagapang sa bakod. Sinalubong kami ni Lola Tara ng may napakahigpit na yakap. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga bisig at nakita ko ang mga luhang puno ng pananabik sa kanyang mga mata. Si Lola Tara ang nanay ni Daddy at kahit nabakas na ang katandaan sa kanyang muka, ramdam ko pa rin ang lakas niya sa bawat pagkilos. Ipinasok niya kami sa loob at ipinakita sa akin ang magiging silid ko. Ang bintana ng kwarto ko ay nakaharap mismo sa paanan ng bundok. Noong gabing yon, ang amoy ng mga tuyong dahon at ang sariwang hangin na pumasok sa bintana ay bago sa pang-amoy ko. Kumakain kami ng simpleng hapunan na niluto lang sa uling at kahit payak lang ang ulam ay kakaiba ang lasa nito para sa akin na sanay sa mga pagkaing mabilis-mabilis sa mall. Pero ang pinakamasakit na bahagi, papadudot, ay ang araw ng pag-alis ni Mami. Dumating ang umaga na kailangan na niyang pumunta sa airport para sa kanyang flight papunta sa Canada.
Sobrang higpit ng yakap ko sa kanya sa tapat ng aming pintuan. Yung tipong parang gusto ko na siyang itali sa akin para hindi na siya makaalis kailanman. Huwag kang pasaway kay Lola Tara, anak ha. Mag-aral ka ng mabuti at babalik din si Mami kaagad. Ang huling bilin niya sa akin bago siya sumakay sa tricycle na sumundo sa kanya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng kalsada. At pinapanood ko ang unti-unting paglayo ng tricycle hanggang sa mawala na ito sa kanto. Pakiramdam ko ay nawala ang tanging sandigan ko sa mundo. Inakay ako ni Lola Tara pabalik sa loob ng bahay at binigyan niya ako ng mainit na gatas para lamang kumalma ang loob ko. Pero ang totoo ay gabi-gabi akong umiiyak habang yakap ang unan ko. Sa mga sumunod na linggo ay nahirapan talaga ako sa mga gawaing bahay dito sa probinsya. Wala kaming gripo sa loob kaya kailangan kong mag-igib ng tubig sa balon sa likuran. Ang pagwawalis naman ng malawak na bakuran na puno ng mga dahon ng mangga ay nakakapagod para sa akin. Ang bawat kilos ay naging mabagal dahil sa paninibago sa paligid na puro kakahuyan at walang ingay ng mga sasakyan. Tinuruan ako ni Lola Tara kung paanong makiramdam sa mga tunog ng paligid. Lalo na raw kapag palubog na ang araw. Ang sabi ni Lola, ang bundok daw ay may sariling buhay na dapat irespeto ng mga taong nakatira sa paanan nito. Hindi ko masyadong naintindihan nung una kung ano ang ibig niyang sabihin. Pero unti-unti na rin akong nasanay sa katahimikan kahit na paminsan-minsan ay nakakaramdam pa rin ako ng matinding pangungulila kay Mami at kay Daddy. Isang hapon habang naglalakad ako sa gilid ng bundok para kumuha ng ilang tuyong kahoy na panggatong, ay may napansin akong kakaiba. Nakakita ako ng isang batang lalaki na nakatayo sa likod ng isang puno. Nakatingin lamang siya sa akin mula sa malayo. Hindi siya gumagalaw at tila ba pinagmamasdan niya ang bawat hakbang na ginagawa ko. Nakasuot siya ng lumang damit na parang kupas na ang kulay. Nang subukan kong lumapit sa kanya para sana'y magtanong o makipaglaro, mabilis siyang naglaho sa likod ng malalaking puno ng akasya. Nagtaka ako dahil sabi sa akin ni Lola Tara ay wala namang kaming malapit na kapitbahay sa bahaging yon ng bundok. Ikinuwento ko ito kay Lola pag uwi ko, pero tanging isang malalim na buntong hininga lamang ang naging sagot niya sa akin habang patuloy siya sa pag-aayos ng mga gulay sa lamesa. Habang naghahanda kami para sa hapunan ng gabing yun ay naging seryoso ang boses ni Lola Tara. Sinabihan niya ako na huwag ako maglalabas ng bahay kapag madilim na ang paligid. Sabi niya, may mga tao raw na tila normal kung tignan, pero may dalang panganib. Lalo na sa mga katulad ko na hindi naman taga roon sa lugar na yon. Napansin ko rin na bago kami matulog ay palagi naglalagay si Lola Tara ng asin at mga butil ng bawang sa bawat hamba ng pintuan at sa mga pasimano ng bintana ng aming bahay. Akala ko nung una ay bahagi lamang ito ng mga matatandang tradisyon sa probinsya na nakaugalian na. Kaya hindi ko na lamang muna pinapansin ang husto. Pero nang gabing yon, Papa Dudut, habang nakahiga na ako at pilit na dinadalaw ng antok ay may narinig akong kakaiba. Mula sa labas ng bintana ko ay narinig ko ang huni ng isang ibon. Pero hindi ito ordinaryong huni lamang. Ang tunog ay parang boses ng tao na pilit na tumatawag sa pangalan ko mula sa madilim na bahagi ng bundok. Paula! Paula! Ang parang naririnig ko sa bawat huni nito. Napabalikwas ako ng upo sa higaan ko at binuksan ko ng kaunti ang kortina. Wala akong nakita kundi ang kadiliman ng mga puno. Pero ang boses na yon ay tila mas lalong lumalapit sa bintana ko. Doon ko na naramdaman ang unang klaseng takot na hindi ko kailanman naranasan sa Maynila. Hanggang isang gabi habang mahimbing na sana ang tulog ko ay biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Hindi lang ito basta ulan, Papa Dudut, dahil may kasama itong matinding hangin at sunod-sunod na kidlat na nagpapaliwanag sa buong kwarto ko sa tuwing tatama po ito. Ang buong bahay ni na Lola Tara na yari sa lumang kahoy at kawayan ay talagang yumayanig sa tindi ng bagyong dumadaan sa aming lugar. Dinig na dinig ko
ang bawat hampas ng hangin sa aming mga dingding. At dahil sa lakas ng buhos ng tubig ay naging putikan agad ang buong paligid ng bakura namin. Halos wala na akong makita sa labas ng bintana dahil sa labo ng paligid. Natatakot ako noon habang nakikinig sa mga sanga ng malalaking puno ng akasya na humahampas sa aming bubungan. Na parang anumang oras ay babagsak ang mga ito sa loob ng bahay. Sa gitna ng dumadagungdong na kulog na parang nagpapayanig sa lupa, ay bigla kaming may narinig na isang malakas na katok sa aming pintuan sa harapan. Napabalikwas ako ng bangon at lumabas ng kwarto dahil nakita ko rin si Lola Tara na lumabas dala ang kanyang gasera. Nagkatinginan kami ni Lola at kahit madilim ay nakita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sino ba naman ang kakatok sa gitna ng ganitong klase ng bagyo sa isang liblib na lugar? Dahan-dahang binuksan ni Lola Tara ang pintuan at doon ay tumambad ang isang pamilyang basang-basa ng ulan. Mukha silang pagod na pagod at talagang nilalamig dahil nanginginig sila sa harapan ng pintuan namin. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Mang Pio. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Karen at ang kanilang anak na lalaki na nagpakilalang si Gabriel. Sabi ni Mang Pio sa amin ay nasiraan daw sila ng sasakyan sa hindi kalayuan sa kalsada at dahil nga sa lakas ng ulan ay kailangan lang daw muna nilang makisilong hanggang sa tumigil ang bagyo o kahit man lang humina ang buhos ng ulan. Sa unang tingin ay mukha naman silang mga desenteng tao at maayos naman ang kanilang pananamit kahit basang-basa na. Dahil sa awa ni Lola Tara sa kanila lalo na noong makita niya ang batang si Gabriel. Pinayagan niya silang pumasok sa loob ng aming sala para magpatuyo. Ang batang si Gabriel na sa tingin ko ay kasing edad ko lamang ay nakatayo lamang sa isang sulok, nakayuko at nakatingin lang sa sahig. Hindi siya kumikibo habang pinupunasan niya ang kanyang sarili ng tuyong tela na ibinigay ni Lola. Nagmamadaling nagpunta si Lola Tara sa kusina para maghanda ng mainit na kape at ilang piraso ng tinapay para sa aming mga bisita habang nagpapatuloy pa rin ang ingay ng ulan sa labas. Nakaupo kami sa sala at napansin ko na si Aling Karen ay palaging nakatingin sa akin. Pero hindi lang basta tingin, Papa Dudut. Nakatingin siya sa bahagi ng leeg ko habang nag-uusap sila ni Lola Tara. Para siyang may sinusuri o parang may hinahanap na hindi ko po maintindihan. Maya-maya ay naglabas si Lola Tara ng ulam na ininit niya para sana ipakain sa kanila dahil baka gutom na sila sa biyahe. Ang ulam na yon ay may maraming bawang dahil yon ang paborito naming iluto sa bahay. Pero ang nakapagtataka, noong ilapag ni Lola ang pagkain sa lamesa, sabay-sabay silang tumanggi. Sabi ni Mang Pio ay busog pa daw sila at kakatapos lang nilang kumain bago sila masiraan ng sasakyan. Ni hindi nila tinikman ang kape o ang tinapay. Napansin ko rin na ang mga mata ni Mang Pio ay parang may kakaibang kinang. Lalo na tuwing tumatama ang liwanag ng kidlat mula sa bintana patungo sa loob ng bahay. Parang nagbabago ang kulay ng kanyang mga mata sa tuwing nagliliwanag ang paligid. Habang nakaupo ako malapit sa kanila, nakaramdam ako ng isang kakaibang panginginig sa buong katawan ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba ito sa lamig ng ulan sa labas o dahil sa aura na dala ng pamilyang ito. Habang ang mga matatanda ay abala sa pag-uusap tungkol sa kalsada at sasakyang nasira, dahan-dahang lumapit sa akin si Gabriel. Akala ko ay makikipaglaro siya o kakausapin ako ng normal. Pero laking gulat ko nang bumulong siya sa akin ng isang babala na talagang nagpabilis ng tibok ng puso ko. Paula, wag kang titingin sa mga mata ni tatay kapag nagsimula na siyang humuni. Sabi niya sa akin sa isang napakahinang boses na parang ayaw niyang maulinigan ng mga magulang niya. Nagulat ako sa mga sinabi ni Gabriel at akmang magtatanong na sana ako kung bakit, pero
Bago pa ako makapagsalita ay mabilis na lumapit sa akin ang kanyang ina na si Aling Karen. Hinawakan niya si Gabriel ng napakahigpit sa balikat. Yung tipong halos bumao na ang kanyang mga daliri sa damit ng bata. Ang tingin ni Aling Karen kay Gabriel ay puno ng banta at babala na parang sinasabihan ng bata na manahimik. Doon ko rin napansin ang isang bagay na hindi ko nakita noong una. Ang mga kuko ni Mang Pio at Aling Karen ay napakahaba at sa dulo ng mga ito ay may mga itim na dumi na parang galing sa lupa o sa kung anumang maduming bagay. Hindi sila mukhang kuko ng mga tao nagtatrabaho sa opisina o sa Maynila. Dahil sa sobrang pagod ni Lola Tara, nagpaalam na siya sa mga bisita na magpapahinga na muna siya sa kabilang kwarto at sinabihan silang doon na lamang muna sila sa sala magpalipas ng gabi. Pumasok na rin ako sa kwarto ko pero hindi ako makatulog. Pinatay ko na ang gasera ko pero nanatili akong gising. Maya-maya ay narinig ko ang mahinang pag-uusap ni Mang Pio mula sa sala. Ang pader namin ay gawa lamang sa manipis na kahoy kaya dinig ko ang bawat bulong nila. Narinig kong nagsalita si Mang Pio at ang sabi niya ay masyadong malinis ang amoy ng batang ito. Karen, hindi na ako makapaghintay. Parang gusto ko nang tikman ngayon. Kinabahan ako ng husto dahil alam kong ako ang pinag-uusapan nila. Dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa maliit na siwang ng aming pinto para tignan kung ano ang ginagawa nila sa sala. Laking gulat ko, Papa Dudut. Nang makita ko ang anyo ni Aling Karen, ang balat niya na kanina ay mukhang normal lamang ay unti-unting nagiging kulay abo at parang tumitigas ito. Ang kanyang mga mata naman ay lumalaki ng hindi normal na parang luluwa na sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa direksyon ng kwarto ko. Nakita ko rin si Mang Pio na nakaupo sa sahig at nagsisimula na siyang gumalaw ng kakatuwa na parang isang hayop na nag-iinat. Sa tindi ng takot ko at sa panginginig ng aking mga tuhod ay napatras ako ng mabilis. Hindi ko napansin na may maliit na florera pala sa tabi ng pintuan ko at aksidenteng naitulak ko ito. Lumika ito ng isang malakas na tunog nang tumama sa sahig. Tumigil ang pag-uusap sa sala at narinig ko ang mabilis na yabag ng kung anong nilalang na papunta sa direksyon ng kwarto ko. Papadudot nung mabitawan ko ang florera sa loob ng kwarto ko at lumikha ito ng malakas na tunog. Biglang tumahimik ang tawanan at bulungan sa sala. Ilang segundo lang ang lumipas. Narinig ko na ang mabibigat na yabag na papunta sa pinto ko. Biglang bumukas ng napakalakas ang pinto ng kwarto ko at doon tumambad si Mang Pio. Papadudot hindi na siya yung disente at maayos na lalaki na pumasok sa bahay namin kanina. Ang kanyang panga ay tila humaba at may mahahabang pangil na lumalabas sa kanyang bibig, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik na sa dilim. Alam ko namang gising ka, munting bata. Amoy na amoy ko ang takot mo, sabi ng Mang Pio sa isang garalgal na boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Sa sobrang takot ko ay hindi na ako nag-isip pa. Mabilis akong tumalon palabas sa kabilang pintuan ng kwarto na papunta sa silid ni Lola Tara. Lola, gising po. May masamang nangyayari. Sigaw ko habang niyuyugyog ang matanda. Nagising si Lola Tara at sa isang iglap ay tila alam na niya ang dapat gawin. Agad siyang dumukot sa ilalim ng kanyang higaan at kinuha ang isang mahabang buntod pagi na palagi pala niyang inihahanda para sa mga ganitong pagkakataon. Nagkagulo sa loob ng aming malit na bahay, Papa Dudut. Rinig na rinig ko ang pagkalmot at pagbangga ni Mang Pio at Aling Karen sa pinto ng kwarto ni Lola. Ang kahoy na pinto ay parang mabibiyak na sa tindi ng puwersa mula sa labas. Habang pilit na binubuwag ni Mang Pio ang harang, bigla kaming nakarinig ng isang malakas na sigaw mula sa sala. Boses yon ni Gabriel. Tumigil na kayo! Huwag niyo silang sasaktan, sigaw ng bata. Mula sa siwang ay nakita ko si Gabriel na pilit na humaharang sa kanyang sariling ama. Inatake ni Gabriel si Mang Pio.
Pilit itong niyayakap at hinihila palayo sa pinto namin para bigyan kami ng pagkakataong makatakas. Takbo na Paula, Lola! Ilabas niyo na siya! Gamitin niyo ang pinto sa kusina! Sigaw ni Gabriel habang nakikipagbunong siya sa nagbabagong anyo niyang ama. Nakita ko ang matinding lungkot sa mga mata ni Gabriel habang nilalabanan niya ang sarili niyang pamilya. Ramdam ko na ayaw niyang gawin yon pero mas gusto niyang iligtas kami. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lola Tara. Hinila niya ako ng napakahigpit patungo sa kusina habang bitbit niya ang buntod pagi at isang malaking supot ng asin na nakasabit sa kanyang bewang. Lumabas kami sa likuran ng bahay sa gitna ng napakalakas na ulan at madilim na gabi. Ang putik sa bakuran ay hanggang bukong-bukong na kaya hirap na hirap akong maglakad. Lalo na't madulas papadudot ang bawat hakbang ko. Patuloy ang pagdagungdong ng kulog at ang hangin ay parang gustong itumba ang mga puno sa paligid namin. Habang tumatakbo kami patungo sa masukal na kakahuyan ng bundok, naririnig namin ang malalakas na hiyaw ni Aling Karen mula sa likuran namin. Ang boses niya ay hindi na boses ng babae kundi hiyaw ng isang hayop na naghisterika dahil nawalan ng biktima. Pakiramdam ko papadudot sa bawat puno na nadadaanan namin ay may nakatagong panganib na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon para sumunggab. Huminto kami ni Lola Tara sa ilalim ng isang dambuhalang puno ng balete para pansamantalang makapagtago at makapagpahinga. Ang dibdib ko ay parang sasabog na sa bilis ng tibok ng puso ko. Bigla akong napatingin sa itaas ng puno sa paligid namin. Doon ko nakita ang dalawang pulang mata na kumikinang mula sa taas ng mga sanga. Alam ko, sa loob ko na nahanap na kami ni Mang Pio. Nakadapo siya doon sa itaas naghihintay na lumubay kami sa pagbabantay. Mabilis na kumilos si Lola Tara. Kumuha siya ng asin mula sa kanyang supot at isinaboy sa isang malaking bilog sa paligid naming dalawa. Nagsilbi itong proteksyon na hindi kayang tawirin ng mga aswang. Narinig namin ang isang napakatinding pag-aray nang may ilang butil ng asin ang tumama sa balat ni Mang Pio nang tangkain niyang bumaba. Sa gitna ng kaguluhang yon ay biglang lumitaw si Gabriel sa harapan namin mula sa kaniliman ng kakahuyan. Duguan siya at maraming sugat sa kanyang braso at mukhang mula sa pakikipag-away niya sa kanyang mga magulang. Kanina sa loob ng bahay. Napasandal siya sa puno at sinabi sa amin ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Sabi ni Gabriel, hindi raw niya gustong maging katulad ni Mang Pio at Aling Karen dahil ayaw niyang kumain ng tao at manakit ng kapwa. Ginamit niya ang natitira niyang lakas para ituro sa amin ang isang lihim na kuweba sa bahaging yon ng bundok kung saan kami magiging ligtas. Doon kayo pumasok, Paula. Haharangin ko sila habang papasok kayo sa kuweba. Sabi niya nang may determinasyon. Nakita ko ang busilak na kabutihan sa puso ni Gabriel sa kabila ng katotohanang isa siyang aswang. Mabilis kaming pumasok ni Lola Tara sa loob ng maliit na kuweba habang si Gabriel ay nanatili sa labas. Nakaharap sa direksyong pinanggagalingan ng kanyang mga magulang. Mula sa loob ng kuweba ay narinig ko ang malalakas na kalabog, ang pagkabali ng mga sanga at ang hiyawan ng mag-anak na aswang. Punong-puno ng takot ang puso ko para kay Gabriel. Hindi ko mapigil ang maiyak habang iniisip ko na baka mapahamak siya dahil sa amin. Si Lola Tara naman ay nanatiling nakaupo sa tabi ko habang ang kanyang rosaryo ay hawak nito. Maging ang buntot pagi habang mataimtim na nagdarasal para sa kaligtasan naming dalawa. Pagkalipas ng ilang oras biglang naging napakatahimik ng paligid. Ang malakas na ulan ay naging mahinang patak na lamang at ang hangin ay hindi na ganong kabilis. Dahan-dahan akong sumilip sa labas ng kuweba para tingnan kung tapos na ang lahat. Wala na sina Mang Pio at Aling Karen sa paligid at ang tanging naiwan na lamang ay ang malalim na bakas ng pagkakakalmot sa lupa.
at sa balat ng mga puno. Nakita ko si Gabriel na nakahandusay malapit sa puno ng balete. Nangihina at halos hindi na makagalaw pa. Pero buhay pa rin siya. Agad kaming lumapit sa kanya at tinulungan siyang makabangon. Dahan-dahan namin siyang dinala pabalik sa aming bahay nang tuluyan ng tumila ang ulan at magsimula ng magliwanag ang langit. Alam ni Lola Tara na si Gabriel ay kakaiba at may mabuting kalooban. Kaya naman hindi niya ito pinabayaan. Nung makabalik kami sa bahay, naglinis agad kami at siniguradong wala ng bakas ng masamang elemento sa loob. Nilagyan muli ni Lola ng bagong asin at bawang ang lahat ng pasukan para makasigurado na hindi na babalik ang mga magulang ni Gabriel. Lumipas ang ilang araw at unti-unting bumalik ang katahimikan sa aming buhay sa gilid ng bundok. Nanatili muna si Gabriel sa amin ng ilang linggo para magpagaling ng kanyang mga sugat bago nagpa siyang umalis para hanapin ang kanyang sariling kapalaran. Malayo sa masamang impluwensya ng kanyang pamilya. Ang mga panahong yun ay nagpadala na rin ng sulat si Mommy mula sa Canada at ang sabi niya sa sulat ay maayos ang kalagayan niya doon at malapit na siyang makapagpadala ng pera para sa aking pag-aaral. Napangiti ako habang binabasa yon, Papa Dudut, dahil sa wakas ay may magandang balita akong natanggap pagkatapos ng lahat ng kilabot na naranasan namin. Naging mas malapit ako kay Lola Tara. Pagkatapos ng gabing yon, mas natuto akong pahalagahan ang bawat sandali ng aming buhay at mas naging mapagmatsyag ako sa mga tunog ng bundok. Ang karanasan ko sa probinsya ay hindi ko kailanman makakalimutan dahil ito ang nagturo sa akin na kahit sa gitna ng kadiliman, mayroon pa ring liwanag at kabutihang lilitaw gaya na lamang ng ginawa ni Gabriel para sa amin. Salamat po sa pagpili ninyo ng aking sulat, Papa Dudut. Sana ay kapulutan po ito ng aral ng ating mga listeners. Lubos na gumagalang, Paula. Maraming salamat, Paula, sa pagbabahagi mo ng napakabigat na makapanindig balahibong karanasan na ito. Isang kwento na hindi lamang puno ng takot kundi puno na rin ng sakripisyo at pagmamahal. Si Gabriel, kahit na nagmula sa isang pamilya ng mga ibang angkan, ay piniling gamitin ang kanyang lakas para sa kabutihan. Ito ay isang paalala na ang ating pinagmulan o ang ating anyo ay hindi nagtatakda ng ating pagkatao. Ang ating mga desisyon at aksyon ang tunay na nagpapakita kung sino tayo. Huwag tayong basta-bastang humusga base sa nakikita ng mga mata. Ang iyong Lola Tara ay nagpakita ng katatagan sa pamamagitan ng kanyang mga dasal at paghahanda ng mga pangontra. Nagawa niyang protektahan ka. Sa buhay, kailangan nating laging maging handa, hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual. Ang pananalig sa itaas ang ating pinakamalakas na bakod sa anumang unos o dilim na darating sa ating buhay. Sa kwento mo, Paula, ito ay tungkol sa katatagan ng pamilya. Sa kabila ng paglayo ng iyong nanay para magtrabaho at ang pagkawala ng iyong daddy ay nakatagpo ka ng panibagong lakas. Sa piling ng iyong lola, ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting apo at laging tandaan ang bawat sakripisyo ay may kaakibat na biyaya sa bandang huli. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa.
Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po